Nagsisimula ang kwento sa kagubatan ng Amazon sa Brazil. Isang babae na nagngangalang Ana ang nagsabi sa kanyang kasama na hanggang doon na lamang ang kaya nilang marating gamit ang kotse. Kailangan na nila ngayon ng bangka at sa loob ng ilang araw ay mararating na nila ang kanilang destinasyon. Pinahinto siya ng lalaki at sinabing hindi nila dapat ituloy iyon dahil may masama siyang pakiramdam sa gubat, parang may mali. Bigla silang nakarinig ng ingay mula sa labas. Inalis ni Ana ang kurtina, ngunit unggoy lamang pala yon. Sinabi niya na hindi na siya maaaring umatras dahil ang naghihintay sa destinasyon ay magbabago ng kanyang buhay. Mag-isa siyang umalis, ngunit may dalawang lalaking naghihintay sa kanya. Agad siyang hinabol ng mga ito, ngunit gumamit siya ng bisikleta upang makatakas palabas ng gubat. Sumakay naman ang dalawang lalaki sa isang balsa, ngunit biglang tumaob ito nang salpukin ng isang anaconda at nadurog hanggang mamatay ang isa sa kanila. Si Doug ay isang wedding videographer na gumagawa ng mga video na may halong horror. Ngunit hindi interesado ang kanyang mga kliyente sa paggawa ng horror film. Sinubukan ni Doug na kumbinsihin sila, ngunit sinabi nilang kasal nila iyon at maghahanap sila ng iba kung hindi niya magagawa ang kanyang trabaho. Si Griff naman ay isang hirap na aktor na sa wakas ay nakakuha ng trabaho bilang extra matapos ang maraming taon. Iniisip niya ang iba't ibang paraan kung paano niya mapapaganda ang mga eksena. Pumunta siya sa set at gumamit ng accent, ngunit pinutol ang eksena at sinabihan siyang gawin ito ng normal. Kahit ilang ulit siyang inutusan, patuloy pa rin siyang nagdadagdag ng arte kaya tuluyan siyang natanggal sa trabaho. Pauwi na siya nang mapansin niya ang isang poster ng pelikulang Anaconda, isang pelikulang kinagigiliwan niya noong bata pa siya. Nakatanggap si Griff ng mensahe mula kay Doug na sinasabing kinukwento ng kanyang ina na si Griff ay may bagong role. Inanyayahan niya si Griff na bumisita sa Buffalo dahil namimiss nila siya. Kinompronta ng boss si Doug dahil palagi nitong ipinipilit ang sarili niyang mga ideya sa kanyang mga kliyente. Sinabi ng boss na maganda ang buhay ni Doug at hindi niya ito dapat sirain sa pamamagitan ng paghabol sa mga patay ng pangarap. Kaarawan ni Doug at nadismaya ang kanyang asawang si Malier dahil ayaw niya itong ipagdiwang. Pag-uwi nila, nagulat siya nang makitang may naghihintay palang surprise party para sa kanya. Ideya yon ng kanyang anak na si Charlie at nandun din ang kanyang matalik na kaibigang si Kenny. Dumating din si Claire na nagbakasyon muna mula sa kanyang law firm para sa Taginit. Ikinuwento niyang dumaraan siya sa diborsyo matapos siyang lokohin ng kanyang asawa. Ngunit ang pinakanagulat si Doug ay ang makita si Griff roon. Nag-toast si Griff at sinabi na silang apat noon ay mga masugid na filmmaker noong kabataan nila. Laking gulat ng lahat nang ipakita ni Griff ang matagal nang nawawalang movie tape. Pinatugtog niya ito at lumabas na isang madugo at puno ng mura na pelikula yon. Kitang-kita sa video na sina Griff at Claire ay may namagitan noon. Matapos ang mahabang panahon, muling nagsaya ang apat na magkakaibigan habang binabalikan ang kanilang mga alaala. Kinabukasan, sa restaurant, nagbato si Griff ng isang malaking balita. Kanya ang rights sa pelikulang Anaconda. Ayon sa kanya, ang pelikula ay base sa isang nobela ng isang Hapones at ang byuda nito na isang tagahanga ng 4 na episode na ginawa ni Griff sa SWAT ang nagbigay sa kanya ng karapatan. Ngayon gusto ni Griff na mag-reboot sila ng pelikula ng magkakasama. Agad namang pumayag si Kenny. Sinubukan ni Claire na umiwas pero nakumbinsi rin siya ni Griff. Nag-atubili si Doug. Sinabi niya kay Griff na pasensya na pero hindi niya kaya. Pinaalala ni Griff ang dati na nagpupuyat sila hanggang alas 4 ng umaga para manood ng horror movies. At ngayon may pagkakataon na silang gumawa ng isa pero umiling si Doug. Hindi na sila mga bata. Pagkalipas ng ilang sandali, umuwi si Doug at nakita ang kanyang anak na nanonood ng lumang pelikula nilang ginawa nung bata pa sila. Sinabi ng kanyang asawa na gawin na lang niya ang pelikula. Habang gumagawa siya ng isa pang wedding video, nagbago ang isip ni Doug. Direktang nagmaneho papunta kay Griff at sinabi, "Gawin na natin ito. I-reboot natin ang Anaconda." Sinimulan ni Doug ang pagsusulat ng script. Para magawa ang pelikula, kakailanganin nila ng bangka, isang lokal na kapitan, $2.5 million. Pero ang bangko ay nag-aproba lamang ng loan na $400,000, kaya binawasan nila ang budget sa $43,000. Napagdesisyunan din nilang kailangan ng pelikula ng higit sa isang Anaconda. Pinili ni na Doug at Griff na isama ang intergenerational trauma sa kwento. Lahat ay naibigan ang script na isinulat ni Doug. Sinabi ni Kenny kay Doug na alam niya na nagkaroon sila ng kaunting tampuhan dati. May isang pagkakataon sa isang kasal na lasing siya at natumba sa cake. Pero ngayon, sinasabi niya na magbabago na siya. Umiinom na lang siya ng beer at wine. Pumayag si Doug na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Habang paalis na sila papuntang Amazon, iniabot ng anak ni Doug sa kanya ang isang maliit na award. Sa halip na World's Greatest Dad, nakasulat dito ang Greatest Dog. Dumating ang buong grupo sa Amazon Rainforest sa Brazil. Banggit ni Doug na sa biyahe, nabasa niya na ang mga anaconda ay naghihintay sa tubig ng ilang araw para subaybayan ang kanilang biktima. At kapag dumating ang tamang pagkakataon, agad nilang sinasakmal at kinukuha ang biktima. Biglang lumapit ang isang lalaki at nagsimulang ikwento na isang beses, niapos ng isang anaconda ang isang babae ng sobrang higpit hanggang lumabas ang kanyang mga
mga mata. Ang babaeng iyon ay ang kanyang lola. Ang lalaking ito ay si Santiago, ang snake handler na inarkila ni Kenny para sa shoot. Narito rin si Ana at naroon din ang mga lalaking humahabol sa kanya. Nang makita niya sila, kinuha ni Ana ang isang kutsilyo. Ipinakilala ni Santiago ang kanyang ahas at itinuturing niya itong kaibigan. Ipinakita niya ang kanyang ahas, si Ator. Namangha sila. Binanggit ni Santiago na may mga chismis tungkol sa mas malalaking anaconda. Nang inilagay ni Santiago ang kulungan ng anaconda sa bangka, bahagya itong bumukas. Kasabay nito, nakita ni Ana ang susi ng bangka ng natutulog na lalaki. Kinuha niya ito at lumapit sa crew ni Doug. Sinasabi na kinausap nila ang kanyang ama sa telepono at kasalukuyang nasa ospital ito. Sinabi niya na kailangan niyang gamitin ang bangka para sa routine service. Kaya kailangan nilang humanap ng iba. Pero lahat ng ibang bangka ay booked na. Sinabi ni Doug kay Ana na pangarap nilang lahat na gawin ang pelikula ng magkakasama. Kaya minadali ni Ana na pasakayin ang lahat sa bangka at agad silang umalis. Nagustuhan ng lahat ang bangka pero ang mga lalaking naghahanap kay Ana ay tinunton kung aling mga bangka ang umalis sa pantalan. Nang gabing iyon, hiniling ni Doug sa lahat na magdasal. Sinabi niya na isang bagay lang ang hilingin nila, na sana ay walang masira at walang pumalpak. Kinabukasan, nagsimula na ang pagkuha ng pelikula. Kinukuha ng karakter ni Claire ang isang baliw at delikadong snake tracker na ginagampanan ni Griff upang hanapin at patayin ang isang dambuhalang alamat na anaconda na kumain sa buong pamilya niya. Para kina Doug at Griff, espesyal ang paggawa ng pelikulang ito. Matagal na nilang gustong magtrabaho ng magkasama pero ngayon lang ito nangyari. Matagal nang nagkaroon ng relasyon sina Claire at Griff at ngayon ay ginagampanan nila ang love interest ng isa't isa. Pinuri ni Doug ang kanilang chemistry. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, nagbiruan ang lahat at kunwari binabangan ng ulo ang isang anaconda. Sa sandaling iyon, nakatakas ang anaconda at gumapang palapit sa mga hinihigaan nila. Diretso itong nagtungo kay Griff. Nakita ni Griff ang ahas at napasigaw. Nagising ang lahat at tinanong kung paano nangyari iyon. Sinabi ni Santiago na kontrolado na ang lahat. Siya na raw ang bahala sa ahas at nangakong walang mangyayaring masama sa kanila. Kinabukasan, tiningnan ni Ana ang mapa ng gubat. Samantala, kinukunan ni Griff ang isang eksena kasama ang anaconda. Nanginginig siya sa takot at nakiusap kay Doug na huwag siyang pilitin. Pero sinabi ni Doug na huwag mag-alala. Kontrolado raw ni Santiago ang ahas. Sa eksena, kailangan ni Griff na titigan ang ahas ng direkta. Sa sobrang takot, bigla niya itong naihagis, tumama sa propeller ng bangka at natsap-tsap. Nawasak si Santiago. Para bang kalahati ng kaluluwa niya ang nawala. Sobrang sakit ng loob niya na ayaw na niyang makita si Kenny. Pinaalis ni Doug si Griff. Sinunog ni Santiago ang kanyang kaibigan at inawitan ito. Sa malayo, minamasdan ng mga lalaking humahabol kay Ana ang crew hanggang sa may isa sa kanila ang makarinig ng kakaibang tunog mula sa ilalim ng tubig. Isang napakalaking anaconda ang biglang umangat at nilamon siya. Kalaunan, nilapitan ni Griff si Santiago upang humingi ng tawad. Sinabi niya na may kaibigan din siyang namatay noon at masakit talaga yon. Tinanong siya ni Santiago kung ahas ba yon. Naupo silang dalawa at nagsalo ng beer. Nagbukas ng loob si Griff tungkol sa hirap ng kanyang acting career. Sinabi ni Santiago na hindi siya karapat dapat sa ganitong trato. Isa raw siyang bituin. Punong-puno ng emosyon, inihayag ni Santiago na kukuha siya ng bagong ahas para sa pelikula. Hinila niya si Griff papasok sa gubat sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi niyang nararamdaman niya ito, may mga ahas sa paligid. Ipinaliwanag niya na naririnig ng mga ahas ang mga tao sa pamamagitan ng mga panginginig sa lupa at bawat hakbang nila ay lalo silang inilalapit sa panganib. Naghiwalay sina Santiago at Griff at nagpunta sa magkaibang direksyon. Lumingon si Griff at nawala na si Santiago. Tumakbo si Griff palayo. Samantala, may ahas na biglang sumunggab kay Santiago mula sa ilalim ng tubig. Tumakbo pabalik si Griff at isinalaysay kay Doug ang lahat. Sinabi ni Doug na sigurado siyang babalik si Santiago, dala ang isang dambuhalang ahas. Pero kung hindi siya bumalik agad, hahanapin nila ito. Pagkalipas ng isang oras na walang balita tungkol kay Santiago, nagsimulang magpanik si Griff. Samantala, nainom ni Kenny ang mga gamot ni Santiago at nagsimulang magsalita ng kung ano-ano. Sinabi ni Doug na kailangan na nilang hanapin si Santiago. Pumunta sila sa gubat. Sa harap nila ay isang lumang camper van. Sa kabilang bahagi ng gubat, napansin ng mga lalaking humahabol kay Ana na wala siya sa bangka kaya nagpasya silang hanapin siya sa loob ng gubat. Pumasok ang crew sa camper van. May narinig si Griff na ingay sa labas. Isang patay na katawan ang bumagsak sa bubong ng van at bigla silang hinarap ng dambuhalang anaconda. Sumigaw si Ana na kailangan na nilang umalis pero ayaw mag-start ng van. Sinabi ni Kenny na malamang natanggal ang relay. Nasa ilalim iyon ng hood at hindi niya kayang ayusin mag-isa. Nagkakaroon na siya ng problema sa paningin. Sinigawan siya ni Doug. Akala niya raw ay nagbago na si Kenny. Nag-away sina Griff at Doug kung sino ang lalabas. Sa huli, si Doug ang napilitang gawin ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang hood, umaasang hindi sila maririnig ng anaconda. Pero sa sandaling bumagsak at nagsara ang hood, umatake ang anaconda. Halos hindi na makabalik si Doug sa loob ng van. Napakalaki ng anaconda, parang isang dinosaur. Bigla namang may grupong mga nakamotor ang humahabol sa kanila. Pinalaan sila ni Ana na huwag huminto. Mga ilegal na minero ng ginto ang mga iyon. Pinaputukan ng mga minero ang
van. Bumunot ng baril si Ana at gumanti ng putok. Nakatakas sila at nakabalik sa bangka. Pero may isang lalaking naghihintay roon. Nakatutok ang baril sa kanila at hinihinging malaman kung nasaan si Ana. Palihim na lumapit si Ana sa likod niya at pinabagsak ito. Sinabi niya na mailalabas niya sila roon. Ang kailangan lang daw ay magpatuloy sila pahilaga. Sinabi ni Doug na basta maihatid lang sila pa uwi, pero ayaw ni Griff na umuwi ng walang napapala. Wasak ang loob niya. Tiningnan ni Doug ang award na ibinigay ng kanyang anak at biglang may pumasok na ideya sa isip niya. Pinago ni Doug ang script at isinama si Ana. Kinabukasan, ipinresenta niya ito sa lahat. Paano kung habang hinahabol nila ang anaconda, makatagpo sila ng isang matapang at astig na babae na may misyon na ilantad ang mga minero ng ginto. Ngayon, hindi lang anaconda ang kalaban nila, pati na rin ang mga minero. Nagustuhan ng lahat ang ideya. Sinabi ni Griff, mukhang pang-awards ito. Sagot ni Doug, tapusin natin ang pelikulang ito. Isinama nila si Ana sa pelikula. Pero dahil sa bagong direksyon, naisantabi ang mga karakter ni Claire at Griff at hindi sila natuwa. Kinabukasan, tinawag ni Doug si Griff. Mapait na sinabi ni Griff na baka dapat palitan na lang ang pamagat ng pelikula at gawing anaconda. Pinaalala niya kay Doug na nandito lang siya dahil sa kanya. Kung hindi dahil kay Griff, nag-shoot pa rin sana si Doug ng mga wedding video. Biglang may dumaan na malaking bangka. Isa itong crew na gumagawa rin ng reboot ng Anaconda at doon lumabas ang katotohanan. Sony ang may-ari ng karapatan sa Anaconda, hindi si Griff. Galit na galit si Doug. Hiningi niya ang paliwanag kung bakit nagsinungaling si Griff. Inamin ni Griff na nagsinungaling siya para lang pumayag si Doug na gawin ang pelikula kasama niya. Kung hindi nagsinungaling, hindi raw ito mangyayari. Sinibak siya ni Doug. Sumagot si Griff na hindi siya pwedeng sibakin dahil nag-resign na siya kagabi pa. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, tumalon sa isang maliit na bangka at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Claire pero hindi siya nakinig. Papunta si Griff sa cruise boat ng Sony pero wasak na ito. May nakita siyang isang babaeng sumisigaw ng tulong. Bago pa siya makagawa ng kahit ano, nilamon ng anaconda ang babae ng buo. Napasigaw si Griff. Samantala, nagpasya si Doug na ipagpatuloy ang pelikula kahit wala si Griff. Sinabi niyang nagbabago ang mga plano. Bahagi iyon ng paggawa ng pelikula. Pero biglang tinutukan ni Ana ng baril ang lahat at inutusan silang bumaba ng bangka. Pinagmarcha niya silang tatlo papasok sa gubat. Pagbalik ni Griff sa bangka, wala na ang kanyang mga kaibigan. Isang baril na lang ang naiwan. Sa gitna ng gubat, pinilit ni Ana na hilahin nila ang mga bag mula sa tubig. Sa loob ng mga ito ay ginto. Si Ana pala ang totoong minero. Biglang may lalaking lumitaw at tinutukan siya ng baril. Isa itong pulis na matagal nang humahabol kay Ana. Pero mula sa malayo, hindi ito alam ni Griff. Pinaputukan niya ang pulis. Sinabi ni Doug kay Griff na pulis ang binaril niya. Kinuha ni Ana ang baril at tinapos ang pulis. Tinukan niya ang lahat pero mabilis na inagaw ni Claire ang baril mula sa kanya. At sa sandaling iyon, sumulpot ang anaconda at nilamon si Ana. Nagkanya-kanyang takbo ang lahat. Nakagat si Doug ng gagamba at hindi na siya makagalaw. Sinabi ni Kenny na kailangan nilang umihi sa kagat. Sinabi ni Griff na tuyong-tuyo na siya. Umamin si Kenny na hindi rin niya kaya. Nahihiya siyang umihi sa harap nila. Sabi nila, kaya mo yan, ilabas mo lang. Pero kailangan din ni Kenny ng upuan. Nakaupo daw siyang umiihi. Kaya si Griff ang naging upuan niya. Matapos ang matinding pagsisikap, sa wakas ay nahihiya ni Kenny si Doug. Nagdiwang ang lahat. Habang nagpapatuloy sila, sinabi ni Doug kay Griff na matagal na siyang naiinggit sa kanya dahil nagagawa nito ang mga bagay na hindi niya magawa. Pero bigla na lang dumamba ang anaconda, sinunggaban si Doug at nilamon siya. Nagkanya-kanyang takbo ang lahat. Sobrang lungkot ni Griff. Niloko lang niya si Doug para pumunta rito at ngayon patay na ito. Sinabi ni Kenny na may malawak na bukirin sa unahan at nasa kabilang panig ang bangka nila. Pero hindi sila pwedeng basta tumakbo roon. Masyado itong lantad at delikado. Kailangan nila ng isang distraksyon. Bigla na lang silang nakarinig ng ingay. Malapit na ang anaconda. Doon nila natagpuan ang katawan ni Doug. Sinuri ni Kenny ang pulso niya. Habang tinitingnan si Doug, sinabi niya na si Doug ang maging distraksyon. Kung hihilahin nila siya papunta sa bukirin at itatali sa isang baboy ramo, mas mahihirapan ang ahas na lunukin siya. Samantala, makakatawid ang iba. Itinali ni Kenny ang baboy ramo kay Doug. Isiniksik niya ang isang ardilya sa bibig ni Doug at sinabing, mahilig ang mga ahas sa karne ng ardilya. Pagkatapos nagsimula silang tumakbo sa bukirin. Gumalaw ang ahas patungo kay Doug, pero biglang bumukas ang mga mata ni Doug. Napasigaw ang iba mula sa malayo. Nasa likuran na niya ang anaconda. Tumakbo ng buong bilis si Doug. Sa kung anong himala, patuloy niyang naiilagan ng ahas. Biglang nagising ang baboy ramong nakatali sa likod niya at sinubukan siyang kagatin. Pero nilamon ito ng anaconda mula sa likod ni Doug. Sa isang himala, nakaligtas si Doug. Tinanong niya kung kaninong ideya ang ardilya. Sinubukan ni Kenny na sabihing desisyon iyon ng lahat, pero alam ni Doug ang totoo. Nagpatuloy sila at napadpad sa set ng Sony crew. Ganap tong wasak. Nakakita si Griff ng walkie-talkie at may sumagot sa kabilang linya. Ang lalaki sa kabila ay nagpaputok ng flare papunta sa anaconda na humahabol sa kanila. Si Ice Cube iyon. Sinabi niyang matapos umatake ang ahas, nagkawatak-watak ang buong crew niya. Sinabi ni Doug na kailangan nilang patayin ang anaconda bago sila nito patayin. Tinanong nila si Ice Cube kung paano sana papatayin ang ahas ayon sa script nila. Pero hindi raw ito natapos ng writer.
Nagsimula silang mag-shoot na kalahati lang ang script. Ang alam lang ni Ice Cube ay nag-set up sila ng mga pyrotechnics sa buong lugar. Alam ni Kenny kung paano paandarin ang mga pyrotechnics. Sinabi ni Ice Cube na kailangan niyang hanapin sina Jay, Low at Stoltz. Pero bago siya umalis, humingi ang lahat ng selfie. Nagpicture silang magkakasama. Binigyan sila ni Ice Cube ng isa sa kanyang mga baril. Ngayon si Claire ang magbubukas ng mga generator. Si Kenny ang bahala sa mga camera at sina Griff at Doug ang aakit sa Anaconda papunta sa Pyrozone para pasabugin ito. Sumakay sina Doug at Griff sa isang golf cart. Narinig nila ang Anaconda sa likuran nila pero bigla itong sumulpot sa gilid. Hinabol nito ang cart at nawalan ng signal si Kenny sa mga pyrotechnics. Nagmamadaling inayos ni na Claire at Kenny ang koneksyon. Sa sandaling pumasok ang Anaconda sa Pyro Field, pinindot ni Griff ang button. Walang nangyari, hindi gumana. Napagtanto ni Kenny na nakalimutan niyang buksan ito. Biglang sumabog ang mga pyrotechnics at nagliyab ang Anaconda. Nagdiwang ang lahat. Akala nila ay tapos na. Pero buhay pa rin ang Anaconda at naipit ang golf cart nila. Wala na silang matakbuhan. Gumapang papalapit ang Anaconda. Kinuha ni Griff ang baril at humakbang pasulong upang harapin ito tulad ng eksena sa pelikulang ginawa nila noong bata pa sila. Pinaputukan niya ng flare gun ang isang pampasabog. Sumabog ang Anaconda pero buhay pa rin ang ulo nito. Sinaksak ni Doug ang ulo ng Anaconda. Ginamit niya ang award na ibinigay ng kanyang anak. Patay na ang Anaconda. Ligtas silang lahat. Inilabas nila ang kanilang pelikulang walang pahintulot. Siyempre, illegal ito kaya hindi ito naipalabas sa mga sinehan. Agad silang pinadalhan ng Sony ng cease and desist letter. Nagpakasal sina Claire at Griff. Si Doug ang nag-direct ng wedding video nila. Kalaunan, may isang babaeng bumisita kay Doug. Sobrang nagustuhan nito ang kanyang mga pelikula kaya gusto niyang siya ang mag-direct ng opisyal at autorisadong Anaconda. Samantala, si Santiago ay nakaligtas din pala kahit papaano. At doon nagtatapos ang kwentong ito. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here. At nagsasabing, ingat! Bawat problema sa unos man o sa saya, tayo'y isa, may pag-asa. Only in the Philippines, damdaming posible.